Mainit ang araw, maalikabok ang lupa at sa isang bahagi ng bansa, tila isang pelikula ang eksena. Nagmamartsa ang mga sundalo, nagpaputok ng mga armas, nagtutulungan sa simulated rescue at combat operations. Pero ito ay hindi katang-isip. Ito ay tunay. Isa ito sa mga pinakaimportanteng joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ang Kamandag Exercise. Bawat taon, isinasagawa ang Kamandag, acronym para sa kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Isang serye ng pagsasanay na naglalayong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at higit sa lahat, ihanda ang militar ng Pilipinas para sa mga hamong pangseguridad, sakuna at digmaan kung ito man ay dumating. Sa taong ito, libu-libong tropa ng Philippine Marine Corps at US Marines ang nagsama-sama. Bukod sa combat simulation, kabilang din sa kanilang mga aktibidad ang humanitarian assistance, chemical and biological warfare response, amphibious landing, at iba pang modernong operasyon ng digmaang makabago. Lumahok din ang ilang tropa mula sa Japan, South Korea at iba pang kaalyado. Sa unang tingin, ito'y tila tagumpay. Isa na namang patunay ng malapit na ugnayan ng Pilipinas at Amerika, ng kahandaan ng ating militar at ng kahalagahan ng kooperasyon sa isang mundo kung saan ang mga banta ay mas komplikado na. Pero habang pinapanood natin ang mga drone shot ng mga sundalong nagbabayanihan, may mga tanong na dapat ding sabayan. Ano ba talaga ang layunin ng mga ganitong pagsasanay? Kaninong interes ang higit na napapangalagaan? At paano ito nakakaapekto sa ating pambansang soberanya at kinabukasan? Sa isang banda, hindi maikakaila ang benepisyo. Sa dami ng kalamidad na dumarating sa ating bansa taon-taon, bagyo, lindol, pagbaha, napakahalaga ng kakayahan ng ating mga sundalo sa disaster response. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan paulit-ulit tayong minamaliit ng isang mas makapangyarihang bansa, kailangan din nating palakasin ang ating depensa. Ang Kamandag ay nagbibigay ng access sa makabagong teknolohiya, bagong kaalaman, at mas mataas na antas ng kahandaan. Para sa isang bansang tulad natin na limitado ang budget at kagamitan, ito ay hindi matatawaran. Subalit, hindi rin pwedeng pumikit sa katotohanan. Sa tuwing may presensya ng banyagang sundalo sa ating lupa, may bahagi ng ating kalayaan ang tila naiiba ang tunog. Hindi man lantaran, pero may presyong moral, pampolitika at pandiplomasya ang bawat yapak ng dayuhan sa ating mga kampo. Ito ba'y tunay na pagkakaibigan o isang relasyon ng pagsandig? Kailangan nating itanong, habang tayo'y nakikipag-alyado, tayo rin ba ay nakapagtatayo ng sarili nating lakas? O baka sa likod ng mga magagarbong joint exercises, nananatili pa rin tayong umaasa sa teknolohiya, estratehiya at proteksyon ng iba? Hindi sapat ang pagsasanay kung walang sapat na modernisasyon sa loob. Hindi sapat ang kaalyado kung ang sariling institusyon ay nananatiling kulang sa pondo, benepisyo at suporta. Hindi sapat ang mga press release kung hindi nito nararamdaman ng karaniwang sundalo sa baba. Sa gitna ng Kamandag Exercise, habang inuulan ng palakpak at suporta ang mga sundalo, sana'y huwag tayong makalimot na tanungin. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano ang natutunan natin bilang bansa? Huwag tayong matutong magpakasasa sa presensya ng mga dayuhan. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa sarili nating lakas. Huwag tayong matutong tumingin sa langit sa tuwing may banta. Dahil maaaring ang tunay na lakas ay nasa lupa, nasa puso at nasa prinsipyo. Ang Kamandag ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang bayan ay hindi lang nasusukat sa kakayahang makipagdigma, kundi sa kakayahang panatilihin ang kapayapaan, ang dangal at ang kalayaan sa sarili nitong paraan. Mabuhay ang ating mga sundalo. Mabuhay ang ating bayan.